sa inyo. Yung nagulantang ng maraming tao na agad nakakuha po ng sako, no? Ito po PCG sa operation nila kahapon. Pero ang noticeable dun, sir, is sunog yung mga nakuha. May information po ba kayo na iba pa pong paraan ng pagpatay at pag-dispose sa mga sabongero? Katulad yan, wala talaga akong idea dyan. Siguro, sa sobrang ano na nila, siguro yung iba sinunog na nila, pero wala akong idea sa mga nag-ano, dahil hindi ako nasinda ng video niyan, yung sunog. Okay. How about, sir, yung dinidismember, yung mga bodies para ma-dispose? May idea po ba kayo about it? Because I read in an unofficial document na isa po yun sa mga disclosed na information kung paano dinidispose, china-chop-chop. Iyon na nga, yung katulad ng sinabi ko nung nakaraan, na pinakitaan nila ako ng video, na kung paano, parang baboy, yung ginawa nila. Yun lang yun, hanggang doon lang ang alam ko. May wala akong idea, basta yun lang ang video na pinakita sa akin. Hanggang saan yung video, sir? So ano po ang nakita? Basta yung nakita ko yung video, yung killing me supli ba yung ginagawa, yung pinipihit. Yun lang ako, doon lang, hanggang doon lang. Tapos yung laman dito, yung tiyan, yung mga laman-laman, gusto nila yung parang lumabas yung dugo para hindi lumubo yung tao. So inaano nila, sinasaksak Hindi. Talagang karumal-dumal na yung ginawa nila. May mga, so pero hindi nakita sa video, sir, na pinuputol yung parte? Wala. Basta yun lang ang nakita ko, pero hanggang doon lang. Nakuha sila sa sako, sir. So is that something na consistent na nakita mo sa video? Nakita mo paano tinatapon sa lawak? Siguro, ganun ang ginagawa nila. Dahil yung sako ba, may mga buhangin o wala? Kasi kung lagyan talaga nila yun ng pabigat. Kasi kung sako-sako lang, hindi lulutang at lulutang yung... So, ano po ba yun? Tinatali sa paa, sir? What do you mean by pabigat, sir? Ang ano kasi nun, yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na isinama nila pagtali sa Taiwan. Yun lang ang nakita ko talaga sa video. Ano po, sir, for asking? Saan nila tinali? Sa paa? Lahat. Kasi lahat parang street siya na parang nakapatong siya tabla yung tao na paghulog. Litso lubog. May video nung hanggang sa paghulog nila? Yung ano lang, yung ang pininto na lang sa akin yun. Pero yung video kung paano nila kinatay, yun na yun. Yung kwento po sa inyo, kung paano na dinispose, anong exact na kwento sa inyo? Ayun na nga, mabilis nga kasi na pagkagawa nila yun. Yun yung kinikwento nila sa akin. Kasi kinabukasan yan, halimbawa ngayon nila dukutin. Kinabukasan yan, pupunta yan sa bahay. Kukunin na yung 500,000 na yung suhol sa kanila. May nakuha na naman pong sako again, ang authorities kanina po, sir, sa diving operations nila. Ano po ito? Sabay-sabay po ba? Sa isang gabi, ilan ang tinatapon din? Depende. Halimbawa, yung itong isang entry. Halimbawa, entry na Mr. Atong Ang. Yung isang entry na yan, halimbawa 5 katao yan na gumawa ng tsupi, obligado kunin lahat yun. Minsanan yun, sir? Oo, kunin lahat. Hindi pwedeng itira yung isa. Kaya nga may bata doon na nadamay. Mayroon pa nga buntis, di ba? Yung naikwento ko na may buntis na babae. Kasama sa kasama. Sir, lagi po kumakalat na po sa balita kung saan po din-dispose. Pero we wanna know, sir, saan pinapatay? Doon na yan, doon sa palaisdaan ng isang pulis din na mayroong palaisdaan doon sa Taal. Kaya doon ako nag-idea, kaya kukunin to. Dahil, siyempre, nag-open sila sa akin. So, sa palaisdaan pinapatay, tapos, ang tapon sa Taal kasi malayo. Oo, hindi. Yung palaisdaan kasi doon, parang alam ko, may palaisdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ng parang katayan, parang slaughter ba? Yun na doon na, saka tinapon nila. Okay. At least, sir, tugma ka doon sa mga nangyayari ngayon, sir. Yes. Nabangga ako
sir. Oh, So far, wala pang mali sa lahat ng binunyag mo. wala. Anong nararamdaman mo ngayon na lahat ng revelation mo ay nakatulong magkadireksyon itong 4 years na pong nakatenggang kaso? Yes, kaya sabi ko nga, kaya nga hinamon ko nga si Mr. Atong magpalay detector tayo kung sino nagsabi sa atin ng totoo. Gawa ng lahat ng nalalaman ko, hindi naman ako gumagawa ng kwento. Para masira ako, para saan? Kaya laman ako nagaganito dahil gusto niya patayin na kami, buong pamilya ko. Last 2 questions po, sir. Ito pong ginagawa niyo po bilang whistleblower, napakabigat kasi syempre, hirap ka na, hindi ka makalabas ng family mo, hindi mapunta na agad. Kayo po ba at some point ay nagsisisi na pinili niyo mga whistleblower? Hindi ako nagsisisi dahil pinagabang ko ang pamilya ko dahil gusto na niya masakirin kami. Anong gusto ko? Mamatay na lang ako na walang oda? Gusto ko magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng nawala na missing sa bungero. Pangalawa, yung papatayin niya na ako, hindi ko natanggap yun. Sabi ko na nga sa kanya, boss, okay lang, mapatay mo ako. Huwag mo lang idamay buong pamilya ko.